Natawagan mo namin si Pastor Jonathan for our preaching of God's Word. Maraming salamat. Pwede na po tayo mag-talk sa inyo. And again, good morning po. And salamat sa okay na band. We na praise and worship. Yan. First time ata nila nung mapipinsan. All Urbina. Thank God sa kanilang availability. And we have always been saying this na kailangan ni Lord ay hindi yung ating ability, kundi yung ating availability. Amen? I remember nung young people din ako, talagang gusto ko mag-join sa mga ministry, hindi ko alam kung ano, dahil kumbaga walang katalento eh. Tatahit-tahimik lang. Tatahit-tahimik lang. Tapos, nanood-nood lang. So, paano kaya gagawin ko ito? Lord, gusto ko mag-serve pero di ko alam. Until one of my friends, yung isang nag-invite sa akin actually sa church, sabi niya, why don't you just attend the practice? Practice lang naman. And then later on, nakakasabay ka na, diba? Then, God later on gives you the enabler. Tama? So, ang kailangan yung availability natin. And even po sa, ito, standard ko ito personally, in my leadership in my previous group na hinandal ko dito sa church. Ang aking kong standard talaga pagdating sa leadership at sa ministry. Dapat, tawag na namin yun, dapat fat people siya. Pag sinabing fat people, hindi ibig physically na, kung hindi spiritually fat, ano ibig sabihin nun yung F, faithful. Dapat matapat. Diba? Isipin mo, paano mo ilalagay sa leadership yung mga tao? For example, mahirap maglagay sa leadership pagka hindi mo alam kung susunod ba ito o hindi. Tama? So there must be faithfulness. And ganun din sa ministry. Standard po dapat yun. Hindi pwedeng kung kailangan available. And then yung letter faithful, available. Sinabi mo lang kanina. And of course, teachable. Diba? Magaling ka nga, hindi ka naman maturuan, hindi ka submissive to spirit. So these things, kailangan po natin. We have to cultivate that kind of attitude if we really want to be part of the ministry. And God never looks sa kakayahan natin in reality. Dahil kasi it is Him who gives us the enabling. So ang kailangan niyo muna, available ka ba para kayo? Pagka nakita niya na available ka, maasahan ka na, then sa akin niya gagamitin. Okay? So ganun lang po. And do not be intimidated kung may nakita kang mas magaling sa iyo. Kasi hindi mo pagalingan ng ministry. Tama? Hindi mo pagalingan ng ministry. Ang ministry po ay pasokan sa Lord. Amen? And it is God who sees the heart, sabi nga nila. Now, this morning po, I would like to continue my series. 10 topics po ito, and nasa number 6 na tayo. But before that, let us read the passage. Can we all stand up? Dito sa may Matthew 28. From time to time, we have to return to this passage because of the so many important truths that this passage teaches us. Sabi rito, now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. Kasi nung nag-resurrect si Jesus Christ, sabi ganun ni Jesus sa mga disciples, while they were meeting on the upper room sa bahay probably ni John Mark, sabi ganun ni Jesus, okay, lumusot siya dun sa pintuan, di ba? Glorified body niya siya eh. At pagkatapos sabi ni Jesus, let me in Galilee, where we first started. Kasi doon yung tinawag yung mga disciples. So, doon tayo magkita. Tapos sabi niya gano'n, after 1 week, that's Sunday pa rin, nagkita ulit sila. Sabi rito, now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And during that Sunday, what did they do? And when the disciples saw Him, they worshiped Him. Sinasamba pala si Jesus.
Kasi iba ayaw sambahin si Jesus. Pero sinasamba si Jesus. But some doubted. Of course, it talks about Thomas and the other disciple probably. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the very end of the age. Father, we commit to you this time that we are going to study your word. Kayo po ang mangusap sa amin sa magitan ng inyong sanang Espiritu. Kayo po nawang maluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maaari po tayo makaupo. Medyo may konting, review ko lang kayo ng konti. Again, we have been discussing about experiencing life change. And I have been telling you that for the person to experience life change, kailangan tanggapin niyo muna yung gospel. The good news of the Lord Jesus Christ, that's the number one, right? Then we also experience life transformation or life change through God's Word. When we believe and start to benefit spiritually sa salita ng Diyos. Pangatlo to, we experience life change through the Holy Spirit. Through God, the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is God, part of the Trinity. And the number 4 na inaral natin was we experience life change through the Great Commandment. And yung Great Commandment, 2 parts po yan. Love for God and love for others. You can say that you love God, pero meron kang pinasasamaan ng loob, meron kang hindi kasundo, kaya mong ayusin ang relationship mo sa iba. It doesn't work that way. You have, God will always point you to that relationship. Because sabi nga ng 1 John, di ba? How can you love God who you never see, hindi mo nakikita? And then, you cannot love your brother or your neighbor na nakikita mo. That is very basic po yan sa Christianity. So, unless you give up the pride and swallow it, and unless you humble yourself down, you are not going to live the Great Commandment. And unless you live the Great Commandment, it would be hard for you to really love the way God wants you to love. Very basic po yun. So, these are some of the things that God uses for us to experience life change, para maranasan natin yung pagbabago. And God wants us to be willing and humble. Ano yung una? Through the gospel. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Through God's Word. You have to every day meditate the Word of God for you to experience inner change. And you will be changed from glory to glory. Your inner man is being renewed through the Word of God. Number 3, through God the Holy Spirit. We have to be acquainted with the Holy Spirit for us to be able to know what is His will for us. And we have to, of course, kaya nga they work hand in hand. Parang chain reaction yan. You have to study the Word of God because the Holy Spirit will lead you into all truth. He will not speak of His own. Whatever He receives from God, He will share it to you. And what's that information? The Word of God. Kaya nga, ang test ng Spirit is the Word of God pa rin. Because there are those who claim they have the Spirit and they will begin to say so many things, minsan maganda sa pandinig, but the question is it based on the Word of God? Okay? And the Spirit, being the author of the Bible, will not go against the Bible. So, experience life change through the gospel, through God's Word, through God's Holy Spirit, through the Great Commandment, and then, number 5, yung pinag-aralan natin is by, so the Great Commandment, ito, reviewin natin. So, how do we experience life change through the Great Commandment? By loving your neighbor. Ito yung second part. Yung first part, loving God. Tama? Second part is loving your neighbor. And how do you love your neighbor? You need to see them with a heart. Don't look at people based on their atraso sa inyo. Di ba? Some people have closed their minds and whenever they see people around
they would always remember their fault, their sin. No, minsan, their problema against you. Diba? When you look people that way, I tell you, you are not going to love them. Tama? You have to love them, see them with a heart. And then what else? There are times that you have to stop and be part of the healing process. You have to stop, no matter how busy you are. That's a reflection from Luke chapter 10. Remember, yung the Good Samaritan. And then, you also have to selflessly help. Sometimes people help selfishly. How does people help people selfishly? When they help with ulterior motives. When they help with something in return being expected. So when you do that, hindi ko na paglilingkod yun. And then what else? You have to share the hope. Remember the Samaritan, doon sa kwento natin doon sa Samaritan, he is actually an enemy of the Israelites. Kaaway sila ng mga Israelites. And yet, nagdalang habang siya doon sa kanyang kaaway. And he began to be part of his healing. He selflessly offered help. He even paid money just to accommodate this wounded Jew, and then he would share everything. At in fact, yung senior niya na, 2 araw na sahod niya sa binigay. Diba? Ganun po dapat tayo. That act is Jesus' response to the question of a Pharisee. Kasi tanong ng Pharisee sa kanya, who is my neighbor? Kasi diba, love your neighbor, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And the second one is equally important, which is love your neighbor as yourself. Now the question is Jesus, and who is my neighbor? And sabi nga yung mga Pharisee, and who is my neighbor? Sabi ni Jesus, nagkwento ngayon si Jesus no doon sa Samaritan. Yeah? Now, for you to experience life change, you have to really love people. Start with the people around you, in your family. Or start with your spouse. Diba? Make it sure na any grudges is settled. Do not allow any bitter feelings remain in your heart. Bakit? Later on, yung sama ng loob na yan, kakainin yan yung character mo. And it will transform you into a monster. I'm not kidding. Yung konting sama ng loob na yan, pag inipon mo, kinimkim mo, that will eat up even your excitement for the Lord, even your joy for the Lord. And then you will later on find yourself no longer happy doing God wants you to do. Why? Kasi ayaw mo pasakop sa salita. Amen? We have to submit ourselves to God's Word. And if we live out the Great Commission, I tell you, life change talaga yun. Life change po yun. Sa relationship, ganun po yan. Lalo sa mga married, malaking challenge po yan. Kasi sa umpisa, di ba ba, kung nagbibigay mo pa lang, di ba? Kung nagbibigay mo pa lang, grabe talagang, siya na talaga yung aking Mr. Right. Siya na yung aking knight and shining armor. Pagkatapos, habang tumatagal na magkasama kayo, nakikidiscover mo na yung mga hindi mo nagustuhan sa kanya. Ay, ganito pala itong napili ko. May ugali pala siya. Diba? Ano pa? Ano pala? Ganito pala. May mga hindi ka na nagustuhan. Ang lakas ng bilig. Mga ganun. May buti yung isa kong meron akong kaibigan, yung asawa niya, talagang malakas ng bilig. Pero alam niyo, nung tinatanong namin siya, hindi ko pa na bubagabag ang lakas ng bilig ng asawa. Sabi niya, ay para sa akin yung bilig ng asawa ko, music. Kaya nakakatulog siya sa bilig. Hindi rin siya makatulog pag hindi niyo marinig yung bilig ng asawa niya. You have to embrace pati negative. Why? Wala namang perfect eh. Tama? Sa mga married, yung pinakasalan nyo, hindi perfect yan.
And you did not marry a perfect person. And you did not even intend to marry a perfect person. So asahan mo may matidiscovery kang mali, may matidiscovery ka kang hindi maganda. What do you do? Doon papasok yung tunay na pagmamahal. When you begin to embrace the person. Package yan eh. Alam niyo, package yan, hindi lang yung mabuti, hindi lang yung paganda, hindi lang yung pagkukuhan, hindi lang yung pera niya. Lahat yan package. Minsan na sa Pilipino, sobrang package. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nagmahal ka lang isang tao, package kasama pati yan, kasama pati yung bayaw, yung lahat yun. Di ba? You have to love the family. Di ba? Kultura natin yan. Alam mo niyo, that's the way to love. That's the way to live. The way to live is to love people back. Even if it hurts. Even if that would mean you will be sacrificed. Okay? So, kasi minsan may mga nagtatanong sa akin, yung mga bagong kasal or married, paano yan? Eh, sabi ko nga, pinakasal mo yan. Hindi sabi nga, di ba, ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo. Tama? Kapag ka napasok ka, iluluwa mo. Tama? Hindi po pwede yun. Nandiyan na yan eh. You have to face the reality. What else? Diba napunta tayo ng sa pag-aasawa? Sinasabi ko lang po ito. That's the reality. It will later on surface. Kaya alam niyo, yung isa yung ligawan, parang meron isang Christian author, hindi siya agree dun sa may Christian, yung mga dating niya. Kasi alam niyo, pagka dating, nagde-date, ang alam niyo, ibig sabihin nun, naka-set up, naka-program yung kanyang behavior. Pag tama yung behavior ko, pagka susunduin ko na siya, pagbubukas ko siya ng pintuan, di ba? Pagkaso, pasok na, di ba? Tapos pagka lumigil niya yung taxi, bubukas mo na naman siya ng pintuan, sige na, pasok ka na sa restaurant. Ngayon kinasal na. Okay, bisa mo tagal, naging yung taxi. Diba? Nakasakay mo sa taxi ngayon. Masa na? Ano naman tayo? Lumakot metro. Diba? Nag-iiba na. Kaya alam niyo yung maganda, ito tip ko sa mga single. Go by friendship. Kaibiganan mo muna. Tapos, alam niyo yung maganda sa kaibigan, tanggap ka niya tama. Tanggap ka niya kahit na yung baho mo, nasisikmura niya yun. Tama? Pero yung set up ng ligawan, palaging pa-impress ang pa-impress. Paano mo mapagod siya yung pa-impress sa'yo? Tapos, yung napakatotoo na ako, dilito ngayon yung tunay. Tama? And it takes time. Most of the time. Now, doon naman sa mga nandoon na, sa mga nandiyan eh, kumbaga, may asawa ka na, di ba? Una, ay i-develop yung friendship. Because what carries the relationship is friendship. Tama? Eh, naman magdadala ng relationship. Hindi ko pwede yung friendship o relationship based on performance. May mga tao kasi ganito. Yung kanilang relationship, pag okay lang ang lahat, okay din sila. Pag nag-i-impreso ng pera si Mr. okay sila. Paano pag wala ng pera ni Mr.? Nakaway mo na. You see, relationship based on performance. No. Dapat relationship based on friendship and based on God's will. Lord, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, bakit itong pinakasalan ko. Pero alam ko, kalooban niyo ito, ang tulungan niyo akong lumago spiritually, even if this person does not always agree with me. Nandiyan yan eh. Tama? You have to grow where you were planted by God. Bloom where you were planted, sabi nga. God will use your situation, kahit na yung situation mo, parang nasasakal sa relationship, parang ang bigat-bigat sa puso ng relasyon mo sa isang tao, asawa mo man o pamangkin. God will use that situation for you to teach to be humble. For you to teach to trust God, who is the only one that can change the person. None of us can change anybody. We can only be God's instrument para to magbago yung tao.
Kaya alam niyo pati yung relationship natin sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating magulang, sa ating biyanan, sa ating kapatid, sa ating kapitbahay, sa ating katrabaho. All of these connections are God's test for you to your character. Tinetest ni God ang character mo. Ayan ang tinitingnan ni God. Kahit sa mga, let's say, sabihin natin sa mga tao ngayon mo lang nakilala, o kaya let's say sa mga kadil mo sa business or sa negosyo, business partner mo, lahat ng ito, how you deal with people is God's test of your character. Kaya we have to be careful, lalo tayo, Christians tayo. We have to make sure na yung testimony natin maayos. Diba? Maayos. Bakit? Kasi it only takes one mistake para isuka ng mga tao ang Kristong pinapangaral mo. Now, there are a lot of Christians hindi nila madala yung mahal sa buhay nila sa Lord for the simple reason na hindi makita sa buhay nila yung pagbabago. Tama? There are people, Christians, who are in their workplace, hindi Christian ang kanilang pamumuhay. And so they cannot speak about Christ. Why? Because pagdidilakan sila, grabe ang pinasasabi mo. Di ba? Uy, ba't nagsasalita ka ng ganyan? Tungkol kay Lord, tungkol kay Christ. Eh, dati hindi ka naman ganyan. Di ba? But we have to take a stand. We have to make a stand for Jesus. Now, that's the great commandment. We have to live in love. If love should be the one love should be the driving force of your life. Later on, part 2 ng aming discuss. So, may I now proceed sa ating next topic, which is experiencing life change through the Great Commission. The Great Commission. Sabihin niyo nga, Great Commission. Pag sinabing Great Commission, ito yung dakilang atas. Kung yung loving the Lord your God with all your soul, heart, and mind, and love your neighbor as yourself, ay dakilang utos. Itong Great Commission naman, ang dakilang atas. Tama? Dakilang atas. Bakit po? Ito po ang utos na iniatas sa atin ng Lord, ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang church, sa bawat Kristiyano, para humayo, ipangaral ang Ebanghelyo, at gawing alagad ng mga bansa. This is our mission. This is the purpose why there is a church. Bakit? Kasi po, people are dying. People are going to hell. All of the people are under God's condemnation. Sabi ng John 3:18, he who believes on the Lord Jesus Christ is not condemned. But he who does not believe on the Lord Jesus Christ is condemned already. All of the people are living under God's condemnation. Ang hinihintay na lang ng mga tao, kamatayan. At kapag during their lifetime, nireject nila si Kristo, what will happen to people that reject Christ? Sabi ng Bible, how shall we escape if we neglect so great salvation? So people must make a decision during their lifetime to either choose Christ or reject Him. Lahat ngayon ang pumili kay Kristo, in God's sovereign will, sila yung mga pinili ng Diyos. Okay? Now, ang problema ng mga Christian ito, they are powerless to do the Great Commission. Wala silang kapangyarihan, wala silang excitement, wala silang lakas ng loob para humayo at gawin ang kalooban ng Diyos na ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. You know, I was so sad. Nalungkot ako ng konti ng medical mission. Alam niyo kung bakit? Kasi during our medical mission, of course, may mga tao na pupunta yan pag bigaya na, di ba? Style nila yan.
So ginawa natin ang diskarte. Ginawa natin, lahat ng bago makakuha, kailangan meron mo ng gospel share. Tama? Kasi siguro, tuyo-tuyo na yung boses yung lalamunan ko, kakashare ng gospel. Sabi ko, sino pwede rito mag-share? Wala akong makausap man, wala akong pwedeng maasahan na mag-share ng gospel doon sa mga tao. Mabuti na lang itong D-group na ito from Manila. Trained sila mag-share ng gospel. So I asked one of them and siya muna nag-reply sa akin kasi hindi ako nakapag-lunch during that time. So talagang medyo lumidilim-dilim na yung paningin ko. So ito yung kanina lang muna ko. Eh nakailang batch na ako ng tinuturo ng gospel. So, parang iba na pa rin na ito. Parang ngayon pwede mag-share. And I saw Chris. And then siya nag-share. Then later on, si Chris, nag-share na rin si Marvin. Di ba? Alam niyo, pinalambot ko ron, puro mga hindi taga rito yung nag-share ng gospel. Walang may lakas ng loob. O wala akong maasahan sa kayo kung sino pwede mag-share ng gospel. And that is a sad reality sa akin. How can we do the Great Commission kung none of us know how to share the gospel? I'm not saying all. What I'm saying is this. When it is about time to share the gospel, yung mga taong excited mag-share, nakabang yan. Hindi yung ng gospel, kaya ayoko dyan. Natakot ako, baka debatein ako ng pausap. But you know what? This is our message. The message of our life is that the gospel of the Lord Jesus Christ. At ano yung gospel? The good news na daladala ng kamatayan, pagkalibing ng pagkabutan, pagkawa yung muli ng Panginoon sa Kristo. That is the gospel. I hope mag-burden tayo na i-develop yung ating skill when it comes to sharing the gospel. I don't know. Mag-share tayo ng gospel. I don't know. When was the last time you shared the gospel? Mag-offer tayo ng training. Mag-pray yung attendance. Diba? You find no heart and excitement for the gospel. How can we do our mission as a church to go and make disciples kung yung simple pag-share lang ng gospel, hindi natin kaya ito. Iaasa natin lahat sa world or sa gospel. You have to challenge yourself because the Great Commission is not just for the pastors only. When I taught discipleship in Bicol a few months ago, I discussed about the Great Commission. At ito ang sabi ko sa kanila. My first question was this. I have some questions, sabi ko sa kanila. My first question is this. Do you believe that the Great Commission is for every believer? They said yes. Okay. Do you believe that the Great Commission is God's command for every believer? They said yes. The next question. Do you agree with me that part of the Great Commission is not just sharing the gospel, but discipling people of Christ, and then baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit? Pagdating nyo sa part na yun na, oh yes. And then pagdating nyo sa question, third question, do you also agree with me na pwede kang mag-baptize kahit hindi ka pastor? Sagot sa akin na, walang nagtaas ng kamay. And then I explained why you can actually baptize people to Christ. Provided na discipler ka. That's the only requirement, hindi discipler ka. You know, after the service, nagkaroon kami ng lunch dun sa my beach, enjoy the food, the fellowship, the place. Then later on, nung medyo hindi na ako busy, nilapitan ako ng isang may edad na siya, siguro mga nasa 6 class na siya, na preacher doon. Talagang mag-preach yun, bombastic mag-preach to. Galing sa grupo ng medyo mahigpit na baptist. At sabi ko nun, nung daw pinadala siya doon sa island, pinumission siya doon para mag-preach ng gospel, pero wala raw siyang authority mag-baptize. How sabihin mo, pastor, na pwede
sabi ko, sabi ng Bible eh. Tama? Sabi ng Bible. Hindi, dapat may authority ka mag-baptize. Sabi ko, saan mo sa Bible nabasa na kailangan authorize mag-baptize? You cannot find any passage in the Bible that you have to receive authority to baptize. That's the problem with man-made religion. Kahit sa Christianity, kahit sa Christianity, pumasok yung man-made religion na yan, na nagkakaroon ng alam mo yun, kahit wala naman sinabi sa Bible, lalagyan nila ng ganong limitation yung mga tao. Anong ganun? Sabi ko, as long as you decide, you know how to share the gospel, and you disciple people to Christ, as per the Great Commission passage, you can baptize people to Christ. You know what I did? Nung nag-mission project kami, same people din yung medical mission. Nag-medical mission kami sa Naga way up 2014 na. After ng medical mission namin, siyempre, RNR. Kasi namin RNR, Rest and Recreation naman. So, nag-enjoy kami dun sa may Karamuan. Paraisong Karamuan. Nandun kami, sabi ko na muna natin gagawin, magkakaroon tayo ng baptism. So, yung mga disciples dito, ninyo, na hindi pa baptize, iba-baptize natin. Pagkatapos, sabi sa akin ng mga discipleship leader nila, group leader na, Pastor, kayo mo mag-baptize? Sabi ko, hindi. Kasi mo mag-baptize? Yung group leader. So, yung dalawang group leader doon, isang lalaki, isang babae, tinuruan ko silang mag-baptize ng disciple nila. First time nila mag-baptize ng disciple nila. And, medyo na-shock sila. Kasi, Pastor, pwede ka din mga pastor, pero mag-baptize. Sabi ko, why not? You see, the preaching of the gospel is the task of every believer. If you believe that the Great Commission is God's command for every believer, you see, some of you hindi nasanay sa ganitong notion, sa ganitong teaching. Yung iba sa atin, tumanda na sa pagiging Kristiyano na akala natin, pastor lang ang babata. Wala na sa Bible na gano'n. Basta nagdi-disciple ka, nag-share ka ng gospel, pwede kang mag-baptize ng tao. See? Anyway, finally, natapos kami mag-usap nitong preacher na to, na na-convince siya na pwede palang mag-baptize. Natin na kailangan ng authorization dun sa Manila para mag-baptize siya ng tao. Kasi yung authorization, binigay niya ni Kristo. Tama? Now, this is the problem of present-day Christianity. Ang daming churches parang Sunday in, Sunday out. Ang akala nila yung pagiging Christian every Sunday lang. Yung akala nila yung pag-share ng gospel, kay pastor lang, kay worker lang, kay missionary lang, kay evangelist lang. Every one of us must share the gospel. At yung command na ito, ang dakilang atas na ito, is for every believer. If you think you are a believer, then Jesus expects you to share the good news. Which is, there is hope, may pag-asa, na ang buhay natin sa mundong ito, panandalingan lang. At ang lahat ng hinahanap ng tao sa mundong ito, pera, kayamanan, kotse, property, karangyaan, kasikatan, fame, lahat ng ito will one day be gone. Mawawala po yan. Pero, ang pwede nyo lang madala sa kabilang buhay, sa pagparito ng Panginoon, ang tanging madadala mo lang kaibigan, kaluluwa. Yung maakay mo may Kristo, yan lang ang madadala mo sa kabilang buhay. Lahat iiwan mo. Lahat. Bahay mo, iiwan mo yan. Pag-aari mo, iiwan mo yan. Pera mo, iiwan mo yan. May ginagawa ninyo, pag-iiwanan mo. Pero ang pwede mo lang madala sa kabilang buhay, mga kaluluwang inakay mo kay Kristo. Yan ang tunay na kayamanan. If I were you, I will invest more time to lead people to Christ, to share the gospel. Let us do the things that will last for eternity.
The Great Commission. Now, how do we get Great Commission power? Diba? Paano tayo magkakaroon ng Great Commission power or excitement? We get, one of the ways for us to get Great Commission power is through the resurrection of Jesus Christ. Sa magitan ng pagkabuhay ng magmuli ng Panginoon sa Kristo. The resurrection of Jesus Christ is so powerful, alam po ninyo, it destroyed the kingdom of the devil. It rendered Satan powerless. Why? Because the greatest enemy that man has faced, which is death, was overcome by Jesus. Pinagtagumpayan ni Jesus yung kamatayan. Hindi natin nga pagtagumpayan. But the resurrection of Jesus Christ abolished all this, including yung mga bagay na hindi natin sa atin mga pagliligtas. And Jesus Christ is the power of the resurrection with the Holy Spirit. Kaya ano po ninyo yung commission na ito, kailangan po na yung unawaan. Of course, kinuwento ko na sa ito, yung mga disciples, dinala ni Cristo sa pinupunta sa Galilee. And then, what else? Nung makita nila si Jesus, sinampa nila si Jesus. Tapos, sabi ni Jesus, listen to this, verse 18. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kanino binigay? Kay Jesus. Hindi sinabing has been temporarily given to me. Kasi may nagke-claim na siya na raw may-ari ng langit at lupa at taga-Davao. No. The owner of earth is God. Psalm 24 verse 1. The earth is the Lord's. Sa itong Panginoon ang may-ari ng langit at lupa, hindi po kung sino man tao dito sa mundo. Sabi ni Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. Now, lahat ng kapamahalaan na kay Kristo na. At dahil lahat ng kapamahalaan na sa Kanya na, ano ngayon ang utos niya sa ating mananampalataya? Go and make disciples of all. Kaya kung tatanungin mo, basta wala kang authorization na mag-disciple, wala kang authorization na mag-baptize. Eto no, si Jesus. All authority na nasa Kanya, tapos inuutusan ka niya para gawin ang lahat. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. What else? Teaching them to observe all that I have commanded you. Ang isa sa trabaho ng isang discipler ay turuan mo na sumunod sa salita ng Diyos ang mga inaakay mo sa Panginoon. Okay? Sinabi ba na go and make disciples, soul win, tapos teach them to attend regularly sa church? Yun lang ba? Teach them to be faithful tithe givers? May ganun ba naman? Ang sinabi, to observe or to obey all. Lahat ng inutos ni Jesus sa Biblia. Teach them to obey the Word of God. That's your ministry, by the way. The Great Commission is our ministry. Lahat po tayo ng trabaho natin. Tanong, ginagawa mo ba? When was the last time nag-share ka ng gospel? When was the last time na meron pa bang tinutulungan o inaalalayan tao na lumako sa Panginoon? O wala. My prayer is that mag-challenge tayo na mag-disciple kay Kristo. Pastor, hindi pa ako wala akong alam sa Bible masyado. Kung anong tinuturo ng Lord sa iyo everyday, nang ituro mo. Pastor, kailangan ba mag-seminary para makapag-preach ng gospel, para makapag-disciple? Hindi na. Just be a disciple of somebody. Be a disciple of somebody. And kailangan kasi accountable ka. Pag may nagdi-disciple sa iyo, tapos magdi-disciple ka rin. Yung nagdi-disciple sa iyo ngayon, i-mentor ka at chine-check ka doon. Dapat may accountability ka. Tama? Katulad sa akin, although I'm a pastor,
meron akong tinatawag na mga mentor, na mga accountable ako sa kanila. Na sa kanila ako sumasangguni. Sa kanila, from time to time, kinukumusta nila ako, sinecheck nila. Kasi pagkakalan ng pastor, delikado. Lalaki ulo, sasama ang kanyang ugali. At feeling niya siya ang pinaka na. At ito ay magkukos ng kanyang downfall. A life that is unchecked is a dangerous life. Let me repeat. A life that is unchecked. Ayaw natin ipasuri, ayaw natin maging accountable sa tao pagdating sa ating Christian life is a dangerous life. Bakit? Ayun ang gustong-gustong pasukin ni Satanas ng kasalanan, ng kasamaan, lahat na ng kalinawan. Ipapasok ni Satanas doon sa mga Kristiyano. Ayaw magpa-disciple. Ayaw makinig sa advice. Ayaw makinig sa pangaral. Ayaw magpa-check sa kanyang kapwa. Delikado po yun. Teaching them to observe. All that I have commanded you, and behold, I am with you always. Whereas we get the Great Commission power through the indwelling Spirit. Yung Holy Spirit na nananahan sa iyo, makinig kayo. Pag si Jesus tinanggap mo, kasama mo tinanggap ang banal na Espiritu sa puso mo. At kung yung banal na Espiritu nasa puso mo, all you have to do is discover through the guide of the Holy Spirit kung ano ang inutulos ni God sa iyo through the Word of God, through the Bible. And the moment you submit yourself to the will of God, little by little, God will teach you and transform you to become the kind of Christian He wants you to be. The indwelling Spirit will teach you all things. Kaya, alam po ninyo, hindi po excuse na kasi yung iba sabi nila, Pastor, kaya ako hanggang ngayon, ganito pa rin ako, pakatin-atin lang. Kasi walang nagtuturo sa akin, walang nag-disciple sa akin. Well, alam po ninyo, nung bago ako Kristiyano, hindi pa uso ang discipleship. Pero dahil naging aware po ako sa leading ng Holy Spirit, naging self-propelled Christian ako. O Spirit-propelled rather Christian ako. Paano po yun? Nararamdaman ko na parang kailangan kong maturo sa salita ng Diyos. Ang problema, wala naman nagdi-disciple. Hindi naman uso discipleship nun sa church ko. So anong ginawa ko? Sumunod ako sa leading ng Holy Spirit. Nag-create yung spirit ng desire and hunger in my heart to study the Bible. And so, I have to obey the leading of the Spirit. So I would read the Bible. Tandaan niyo, high school pa lang ako. I would open the Bible and read it. Then at times, nababasahin ng ilang beses yung chapter, wala akong naintindihan. Lord, wala akong naintindihan. Tagalog na to. Ba't gano'n? Pero sabi ko, pray lang sa inyo ng wisdom. Sige, magpipray, Lord, bigyan mo ng wisdom. And then, later on, binibigyan tayo ng pangunawa ng salita. Alam niyo, mas masarap pagka Holy Spirit ang doon. Alam niyo kung bakit? Kasi kung meron kang tagapagturo sa yung Christian life, hindi mo maasang palaging nandiyan yan. Tama? Minsan, busy yan. Minsan, may work yan. Minsan, nasa ibang lugar yan. Pero ang Holy Spirit, palaging nasa iyo. Kung tinanggap mo si Jesus, nandiyan ang Holy Spirit sa puso mo. And all you have to do is pray to God and ask for His leading. And then open the Bible. And the Spirit will lead you. And of course, dahil nga naman pwede mag-disciple sa iyo, lapitan mo yun. Let's say, ang Christian ka. And then, gusto kong mag-grow spiritually. Ang gawin mo, humanap ka ng pwedeng tumulong sa iyong spiritual growth, yung mga mature na Christians na ahead sa iyo, lapitan mo. Ako nung bagong Christian ako, high school pa ako nun, ang ginawa ko po, walang nag-disciple, so alam yung ginawa ko, bumarkada ako sa mga worker at sa mga Bible student. Alaga, as in, binarkada ko sila na lang ako ituwan ko. May mga young people na masarap pagkatahin din sa church. Pero dahil pag-influence sila, pag sila lang magkakasama, puro kalabuan ang ginagawa, hindi ako sumasama doon. I
I mean, totoo. Kahit sa church, may mga young people na bad influence. Tingnan mo kung yung kung itong ka-church mo na to, magiging mabuting influence sa'yo. Hindi lahat kasi ng nasa church, umatin sa church, ay good influence para sa'yo. You have to check. Pag bad influence to, please refrain or limit your exposure to these people. Bakit? Sisirain niya ng mga ganyan. Piliin mo. Ito bang Kristiyana to? Barkada ko. Tutulungan nito mag-grow spiritually o hindi? Kung hindi makakatulong sa spiritual growth mo, yung barkada mo ito kaya kasamahan mo sa church, umarap ka ng mas magandang barkada. So, that's what I did. Pag yung mga young people na hindi maganda activity, ay, ayoko na yan. Yeah. Eh, mahirap eh. And then, humanap ako ng ibang pwedeng barkada ang kwentuhan, basta palagi ng kausap sa church. Mga ang nakakwentuhan ko, mga Bible student, minsan pastor, deacon, mga workers sa church. And nafe-feel ko, nag-grow yung kaluluwa ko pagkakausap ko itong mga to. Sila ngayon ang tinutukan ng barkada. Pero yung mga bad influence Christians, quote-unquote, hindi ko alam kung Christian, sa church, ang hinanap ko yung mga good influence na makakalago ng kaluluwa. Ganun din po kayo. Pipiliin po ninyo mabarkadahin niyo. Kung makakasira ito sa spiritual well-being, then find somebody else that will influence you to grow spiritually. Because ayun ang sabi ng Bible. Sabi ng Bible, huwag tayong padaya. Ang masamang kaibigan, ang masamang kasama, sumisira ng magandang pag-uugali. You have to filter. If you filter mo kung sino ka kaibiganin mo, kasi may mga dalayan, may mga daladalayan na pwede mong ma-absorb. Lalo kung bago kang Christian. Usually, pag bago kang Christian, kailangan ka lang pwede mong i-absorb, di ba? Baka ma-absorb mo, bad influence, maling behavior. Baka akala mo, okay lang na ganitong klaseng ugali pala kahit nasa church. Masanay ka, akala mo, yun ang normal. No? You have to be responsible for your spiritual well-being. So, hindi po excuse mga kaibigan, mga kapatid, na dahil walang nag-aakay sa'yo, walang tumutulong sa spiritual growth mo, walang nag-disciple sa'yo, it is not an excuse na hindi ka mag-grow spiritually. You know why? Because if you are spiritually alive, kung meron ka talagang spiritual life within you, even if people will be apathetic, walang pakialam sa'yo, you will still seek to grow spiritually. Kasi buhay yung kaluluwa mo spiritually. Buhay yan. Pero simula, kung ilang taon ka na, walang pagbabago sa ugali, walang puso-puso sa gawain o sa pag-aamay ng kaluluwa, you have to ask yourself, am I really a genuine Christian? If I'm a genuine Christian, why is it that I have no heart for the gospel and for the lost? Why is it that that some of my behaviors remain the same and unchecked? Why is it that I still love wallowing in the sins of the world than following the will of God? You have to ask yourself, don't ride on the bandwagon na, ay, Christian naman yung family ko, ay, Christian naman. Lumaki na ako sa church, Christian din ako. Ganyan-ganyan yung dumidalhin yung impyerno. There must be something within you that cries, that longs to grow spiritually. Pag wala yung ganun inner urge within you, baka walang Holy Spirit. And the Holy Spirit, what will the Holy Spirit do? But you will receive power after that the Holy Spirit is come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Hanggang sa kahuli-huli ang bahagi ng mundo. Magiging kang witness. Magiging kang patotoo.
Alam niyo yung salitang witness dito sa Acts 1:8? Doon yung salitang martyr. If you want to be a witness for Christ, that means you are willing to be martyr for Christ. You are willing to lay down your neck. Yan ang tunay ng mga witnesses ni Kristo. Hindi lang yung witness na nakita nila si Jesus. Meron ng nagpapakilala ng bahay-bahay. Sabi nga, mga kaano sila, mga witness daw sila ng Lord. Sabi ko nga, meron akong dalawang tanong sa inyo. Kasi natutunan ko lang ito sa isang pastor ko. Ginawa ko rin, tinanong ko rin. Meron akong dalawang tanong sa inyo. Pag nasagot niyo pareho ng oo, aalim na ako sa inyo. Sige, ano po yung unang tanong? Totoo bang kayo yung mga saksi ng Lord? Oo. Ano yung pangalawang tanong? Excited ko. Pangalawang tanong, nakita niyo ba talaga siya? Hindi. Ba't kayo sumasaksi sa hindi niyo nakita? Sumasaksi sila sa mga bagay na hindi nila talaga nakita at hindi nila naman. So when actually in the Bible, yung dito sa New Testament, yung salitang martyr dito, paging witness, you have to be willing to die for the testimony of Jesus. Mamaya, hiya-hiya, mamamatay ka na sa sobrang hiya, ayaw pang i-share si Jesus. Iba sa atin, kaya ayaw i-share si Jesus. Kasi parang mamamatay siya sa sobrang hiya. O sobrang kahihiya. Ay, totoo na nakakiya kay Lord. May nakakiya mo kay Jesus. Ba't ayaw natin i-share? Ba't ayaw mong ipakilala si Jesus? Siya na nagmahal sa'yo, namatay para sa'yo. Nahihiya mong ipakilala yung tunay na laban ng buhay mo. Saan ka nakakita ng taong magkasintahan tapos sasabihin mo, "Uy, love kita, alam mo ba ako? Love ko." O sige, ito. Love kita pero hindi kita, ayaw kitang ipakilala sa tao. Tunay ba yun? Ang tunay na pagmamahal, handa mong ipakilala siya sa mga tao, hindi ka nahihiya. Kaya alam niyo, sabi ni Kristo, lahat ng ipinahihiya ako sa harap ng tao, time will come. Sa aking pagbabalik, itahihiya ko rin sila sa harap ng aking Ama. But the Spirit will give you boldness. He will give you power. Sabi nga ng Bible, we did not receive the spirit of intimidation. Ibig sabihin, we did not receive the spirit of fear, but of power and of a sound mind. Merong matinong pag-iisip at merong lakas ng loob. Saan ka humuhulog ng lakas ng loob para mag-share ng gospel? O nahihiya ka? We have to ask again, am I really obeying God's command for me? Alam ba, number one modus ni God sa iyo pag naging Christian ka, yung takilang atas. Umayo, ibahagi ang Ebanghelyo at gawing alagad ang mga bansa. Nananatili ko yan. Until you find yourself sharing the gospel, until you find yourself helping people to grow in Christ, you have not yet done the Great Commission. So, alam po ninyo kung lahat tayo dito, sample, ilang ba tayo ngayon? Kung lahat tayo dito, mag-share ng gospel ng isa lang. Let's say, from this day until next year, isa lang ang tututukan mo. Isa lang talaga ang tututukan mo. Sisira mo siya ng gospel. Pag nasira mo siya ng gospel, tutulungan mo siya mag-grow. Tuturuan mo siya paano mag-pray. Tuturuan mo siya magbasa ng Bible. I-encourage mo siya. Ipag-pray mo siya. Mag-pray kayo sa isa't isa. Tutulungan mo siya sa mga struggles niya. Isa lang. Siguro next year, dadami tayo. Tuturuan mo isa lang. But up to now, wala ka pa rin ginagawang ganun sa Lord. The Great Commission. Minsan yung Great Commission ni God, parang at the same time, Great Submission niya sa mga Christian. Kasi, kayo, anong nagawa niyo? Hindi pwede yung
Against ang day out ng Christian lang. Ang sukatan ng faithfulness ng Kristiyano, alam nyo, minsan wala sa church attendance. Pero given yan. Simple nga lang yan. In fact, sabi nga sa Hebrews 10:25, do not forsake the assembling of ourselves together as the manner of some, because there are Christians who neglect the church. But all the more as we see the day approaching, let us be more intact when it comes to our fellowship. Simple na po yun. Given yan. Kasi kung Kristiyano ka, sasama ka. Kung Kristiyano ka, aatin ka ng church. Hindi man dito, at least kumaanin ka ng church, nagbabasa ka ng Bible ng Bible. Ay, nagtunay ng Kristiyano lumalabas. And then last, get Great Commission power in the love and passion for Christ. Where do we get Great Commission power para gawin natin yung mission natin? Una, through the resurrection of the Lord Jesus Christ. Sabi nga ni Paul, talking about the resurrection, that I may know Him and the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering, being made conformable to His death. Yung ba, gusto niyang ma-discover pa kung anong power meron yung resurrection in Christ. And then through the indwelling spirit within Him. And then last, through our love for God. Ano sabi ni Paul dito sa verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection, and may share His sufferings, becoming like Him in His death. Ganun ang heart's desire ni Paul para sa kanyang Christian life. And the next, sabi ko dito sa 2 Corinthians 5, sa verse 14 na po, sabi sa verse 14, for the love of God, of Christ, controls us, because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. The love of God is the one that controls us. Love-driven Christian, hindi hate-controlled Christians, hindi pride-controlled Christians, kundi love-driven Christian. Three things to get power to do the Great Commission: the resurrection, the Holy Spirit, and our love for Christ. Continue to search our hearts. I-search natin, Lord, ako ba talaga sumusunod sa utos mo? Ano ba ang inutos mo? Ito, clear ko nga talaga, which is, you are to go and make disciples. That yan ang dakilang task ng Lord sa bawat mananampalataya. And we have to do something. Don't be contented na marating kayo ng church. Do your part in reaching the lost, because this world is hopeless and dying. And when the Lord returns, at yung mga mahal mo sa buhay hindi pa nabahagian ng Ebanghelyo, they will die a hopeless life. They will be forever gone. And we don't want that to happen sa ating mga mahal sa buhay. We don't want that to happen to our friends. We don't want that to happen to our classmates or to our workmates. We don't want that to happen to our kapitbahay. We have to go out and share Jesus sa mga tao. Don't wait for the pastor. Don't wait for somebody else. Do your part. And as you do your part, God will help you what to do. He will tell you what to do. Sabi nga ng Biblia, kapag ikaw ay humarap na sa mga tao at tinanong ka patungkol sa pananampalataya mo, just open your mouth and then the Spirit will supply to you the words to say. I-challenge mo yung sarili niyo. The Spirit will supply you what to say. As long as you have the heart to share Jesus to people. Let us pray. Father, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong salita. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maranasan yung pagbabagong spiritual as we obey, as we follow your command to go proclaim the gospel and make disciples of all nations. Tulungan niyo kami na ito pa rin sa aming buhay, sa aming personal walk, ang dakilang atas na ito na humayo
at gawing alagad ang mga bansa. Tulungan niyo po kami na gawin ito lalo na from Monday to Saturday. We have all the time. Even if we are busy at work, we have all the opportunity to share the gospel to our friends, to share the gospel to the lost. And we have the opportunity to help them as well grow in the faith. Help us to be your servants, to be your ministers of the hope and reconciliation of the gospel. And Father, as your people obey your command to go and make disciples, may your hand be upon them, Father. May your Spirit guide them into all truth. Even guide them, Father, for the things that they are going to say and the things that they are not to say. Father, I pray, natulungan niyo kami bilang iglesia na maging Great Commission Church upang yung ebanghelyo tinanggap namin na nagliligtas ng mga kaluluwa ay huwag manatili sa amin, kundi may bahagi namin sa mga taong hindi namin alam kung kailan kukunin ang kamatayan. At tulungan namin na habang sila'y buhay pa, ibahagi namin si Jesus sa kanila upang sila man din ay makaranas ng buhay na walang hanggan. At sakaling dumating ang kamatayan ng Panginoon Jesus, ay mapapiling namin sila sa langit na bayan. Salamat po, Ama. May you challenge your people and change us for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. Ama, salamat po sa inyong pong salita, salamat po sa unity, para yung mga anak at makabahag sa mga pangailangan ng iglesia. Kaya nawa, ang sila patuloy na magpala sa bawat isa. Kaya nawa, Panginoon, patuloy na maranasan namin ang pagkikilos sa aming mga buwan. Salamat po, ito ang aking dalangin sa Panginoon Jesus. Maupo po muna tayo and for some announcements po. By the way, last time kasi hindi tayo nakapag-usap tungkol sa tungkol sa ating senior player. So, ginawa nilang namin, noong Wednesday, nag-release na si Isa,
hindi ko na sinunod na kasi baka usukin tayo ito. And so, let us endeavor to find ways para maging part ng ating po pag-prepare ng ating church para sa ayos. Okay? Now, hindi ko alam kung sino po yung susunod. Sino ba yung susunod na family? Pero i-excuse muna natin si Nanay Mila kasi for how many weeks, dalawang magkasunod o 3 ata, halos siya yung nagpapalinis. Ang ginagawa niya na, he would hire people just to clean and prepare the church. So, siguro i-example natin si Nanay Mila ng mga ilang may schedule. Wala yung schedule. Anyway, so, yung ating schedule, siguro ngayon, pag reset pa natin sino na yung susunod. Sino yung una? Manalan na lang natin yung sa pag-volunteer yung kalunan. So, it's coming Saturday sila po. And then, next Saturday after that, sino pa po pwede? Balik-balik mo sa may schedule, usual. Kasi balik na po tayo sa may ating schedule. And don't forget, we have prayer meeting sa ating pong every Wednesday. And then, so yan. By the way, salamat doon sa mga